Hello mga ka-Referdos, welcome back. Welcome back again for another reading, but today it's a general reading. Hindi po siya pick a card reading, but I will make a reading soon regarding pick a card readings natin, no? But for this time, for today, we'll have general reading muna, which regards sa mga noises sa paligid natin. I typically prefer to have a background music while I'm doing a tarot reading, but this time, I feel to do so, no? Well, spirit guys wanted me to use some background music. Actually, I took a lot of time in choosing what the music I will use for this reading. Okay? And I hope you like it. Then, this reading natin, we'll talk about yung mga noises, background noises sa paligid natin na we didn't expect and we didn't want to, no? But it's there na talaga. Okay? So, ang reading natin ay tungkol sa mga ingay sa paligid natin na with the background music that I have right now. So, dapat siguro ang gawin natin ay huwag natin pakinggan ng mabuti. Instead, let's go on with our lives at ipagpatuloy yung buhay natin ng matiwasay, no? Kasi I can hear a lot of people talking behind your back. Ikaw mo nakikinig yun. Yes, ikaw mismo. I heard a lot of people talking behind your back at hindi lang talk ha, hindi lang pinag-uusapan ka. Okay? They're talking behind your back and they're doing bad things to you behind your back. As in bad. No, it's not good. It's bad. Parang sabotage way. Okay? So, if this really will resonate to you, kung makaka-resonate mo sa buhay mo at nangyayari sa iyo ngayon, because in my past weeks of my lives, I wrote a lot of things, no? Ang dami kong pinagagawa. Kaya na-busy din ako. Na-busy tayo kasi for girls. Kaya ngayon ako nakakapag-upload ng videos ulit. But don't worry, I'll make sure that produce pa ako ng mga things that would help you a lot. Okay? So, again, ang gagawin natin, it's all about the voices in your background, saan man yan, sa paligid mo man, o sa kapag mo man. Then, if this reading resonates to you, then I hope you listen after this end of this video. So, if you're ready, let's proceed to our reading. Okay, so ang reading natin today about sa mga nurses sa paligid natin, right? So, personally, I experienced a lot of things in my life. Maraming nangyari sa buhay ko ngayon this past weeks. At marami din akong realization, marami din akong ingay narinig patungkol sa akin at patungkol sa ibang tao. At ang dami ko na-discover, not just for myself, but to a lot of people, no? Sa lahat ng tao na sa paligid ko, na mga dapat kong pagkatiwalaan at hindi ko dapat pagkatiwalaan. So, I think if you're listening to my video right now for this reading, siguro nakaka-resonate ka regarding doon sa mga bagong discoveries mo in life, not just for yourself, but to other people. Okay? Itong people na to marami, ha? So, it could be, iba-iba to. Pwedeng kaibigan, katrabaho, ibang tao mismo, kapitbahay mo, pamilya mo, iba mismo. Okay? So, if you're ready to hear this message, so let's go along with it. Okay? So, first, I shuffle these cards multiple times, but we'll just put it in different ways again. Para naman kita natin kung ano talaga yung message na para sa atin. So again, I heard a lot of noises behind your back. Madaming naninira sa'yo. No? So let's find out who are they. Oh, King of Wands. Okay. So mukhang masculine energy. Mukhang may fire sign. Ang mga tao na maaaring mayroong galit or inggit sa'yo, no? Fire signs sila, mga fire sign. It could be Aries, Sagittarius, or Leo signs. At pwedeng lalaki to or babae siya pero may malakas ang kanyang masculine energy, no? So, pwedeng babae pero mas particular sa kanyang energy yung masculine side. Pwedeng gano'n. So, ano yung mga characteristics ng mga taong may masculine side na talaga to the highest level talaga sila? So, ito yung mga typical na, halimbawa yung babae, sobrang sipag magtrabaho in a way na puro work na lang talaga siya. Okay? Hindi na siya after dun sa relationships, no? At napaka-competitive niya. Though, in that part, pwede mo masabi na high in talaga yung kanyang masculine side. So, yung mga
could be the best examples na parang sabi natin, ang lakas ng masculine side or energy ng babaeng to. Another, we have the emperor. Okay, pwedeng boss mo to or mataas ang kanyang posisyon. So, pwedeng katrabaho mo to. Let's say, for example, kung estudyante ka naman, pwedeng class president to sa klase nyo. Or it could be teacher mo or may-ari ng school. No? Kung nag-aaral ka sa private school, pwedeng siya yung may-ari ng school. O may gulay, no? And then, pwedeng teacher mo nga. Kasi higher perspective to, higher position. Kung nagtatrabaho ka naman, pwedeng boss mo to, manager mo, or basta mataas ang posisyon sa'yo. Ito yung taong naninira sa'yo. At pwedeng mas matanda to sa'yo, ha? Kasi the emperor na to eh. Pwedeng kung sa trabaho, mas matagal to sa'yo. Halimbawa, bago ka palang pasok sa work mo, ito, matagal na siya doon. 10 years na, 15 years, ikaw, 2 years ka pa lang, 5 years ka pa lang. Kumbaga, ahead talaga siya sa'yo. Okay? So, ito yung mga characteristic ng taong naninira sa'yo. And again, it's like a fire sign, no? Malakas ang dito na fire sign siya. Okay? Kung sa family mo naman to, maaaring mas matanda sa'yo. Halimbawa, kung ikaw na nakikinig ngayon ay may lolo, tita, magulang, pwedeng ganun. Kung magkakaibigan naman, circle of friends, pwedeng yung pinakamatanda sa inyo. Or yung pinakamature sa inyo. Ganun. Oh, wow. For you, kung sino ka man nakikinig ngayon, may deception na nangyayari. Okay? Itong taong to, gusto kanyang siraan, gusto kanyang nakawan. Okay? It could be, halimbawa kung sa work to, yung creativity side mo. Halimbawa, creative kang tao. Kasi gusto niyang gayahin yung kopyahin yun, i-duplicate yun, i-copycats, no? So, ito yung typical na taong, parang kunwari, ang bait, pero may lihim na galit sa'yo. May lihim siyang gagawin sa'yo na hindi maganda. Kunwari sa umpisa, helpful siya, pero hindi. Okay, medyo magulo yung personality niya in a way na parang kahapon okay naman kami, bakit ngayon parang bad trip naman siya sa akin. May gano'n siyang klase. Passive-aggressive ang ginagawa niya sa'yo. So, typically, nakikinig sa akin ngayon, maaaring mag-work ka na. At ito yung nangyayari sa working environment mo. So, medyo toxic siya. Okay, hindi maganda yung nangyayari, no? Let's find out more. Okay, 3 of Wands. Mukhang nagbabalak ka ng umalis dahil nga sa nangyayaring to. Or pwede din naman, ikaw yung King of Wands at ikaw din to. No? Dahil nga may nangyayaring hindi maganda sa company nyo or sa work environment mo, parang nawawalan ka na ng, kung dati masigasig ka mag-work, kaya parang tinatamad ka na. Di ba? Kasi parang workaholic, gano'n. Tapos maaaring yung taong gumagawa ng masama sa'yo or balak gumawa ng masama sa'yo or talking behind your back or doing something stupid things para mapahiya ka, mapagalitan ka, para ikaw lagi yung magmukhang masama, ay isang air sign. Pwedeng Libra, Gemini, or pwede rin namang Aquarius, no? So, ito yung taong yon. At 7 to, may naiwan siyang dalawa. So, maaaring itong dalawang to, maaaring meron siyang dalawang kasabwat, may dalawa siyang kaalyansa. Okay? Or, let's find out more. Okay? King of Pentacles, okay. Pera yung gusto niya sa'yo, pera. Maaaring nakikita niya, halimbawa kung sa work to, no? Etong taong to, nakikita niya na parang tinaasan yung sahod mo. Parang gusto ka ng boss mo. Ayan, parang gusto ka ng boss mo. Tapos itong taong to, naiinggit siya sa'yo. And meron siyang balak na gagawin sa'yo na pwedeng ikasira ng reputation mo. Which is, hindi mo hahayaan. Okay? Kaya ka nga nakikinig ngayon. So, next. We have the Magician in reverse. Oh my gulay. Okay, what else? Ay, 10 of Cups in reverse. Okay. Okay. Mukhang itong taong to, no? Pinapakita dito sa akin na mukhang malungkot ang kanyang buhay. Maaring yung taong to ay walang pamilya or it could be a single man, single woman. Maaring ganun siya.
At the magician, parang feeling niya wala na mangyayaring bago sa buhay niya. Ito na lang talaga siya. Tapos ikaw, ang daming nangyayari sa buhay mo. Parang inggit to. Dala to ng inggit. Dala to ng envy. Sa umpisa envy lang eh. Parang sa umpisa parang okay, ganito lang, ganyan. Ayaw niyang masapawan mo siya. And then eventually, nagkaroon na ng hatred talaga dito. At talagang gumagawa siya ng hindi maganda. Oh my God. Ayoko yung energy. Ang pangit ng energy niya. I don't welcome yung energy ng taong ito. Ang pangit talaga ng ugali niya. Page of Cups. Okay, isip bata tong taong to. May pagka-water side din siya. Okay, water side could be Pisces, Scorpio, ano pa ba? Other side, ano ba yung isang sign ng water? Scorpio, Pisces, Cancer. Okay, Cancer. Cancer. Yung talaga nakalimutan ko, the cardinal sign, which is the Cancer. So, itong taong to, may pagka, hindi ganun ka, ano yung, alam mo yun, emotional aspect niya. Hindi siya ganun ka emotional intelligent. Okay? Isip bata nga. Next, the High Priestess. Okay, itong taong to, ay hindi rin malakas ang intuition. Pero sa kanya nakikita natin, no? Hindi siya pagdating sa judgment, hindi maayos ang judgment niya. Or it could be ikaw to. Okay? Parang nalilito ka. Ito bang taong to helpful ba sa akin or hindi? Kasi nga, bakit ka nalilito? Alam mo kung bakit naka-in reverse to? Kung sa'yo tinutukoy to? It's because naguguluhan ka sa emotions na pinapakita niya sa'yo. Kahapon, okay kayo. The next day, hindi kayo okay. Kahapon, tinutulungan ka niya, ang bait niya sa'yo. Then, maya-maya lang, ilang oras lang lumipas, after niya lumabas ng room, pagbalik niya, parang may issue na siya sa'yo ulit. Alam mo yun? Ang gulo. Ang gulo niya. King of Wands. Okay? Pabugso-bugso. Ito lang ha. For you, na ikaw na nakikinig ngayon, marami siyang gustong gawin sa'yo hindi maganda. Okay? Pero as you can see, again naman dito, marami din naman in reversals. Alam mo, ang nakikita ko dito, gusto niyang sirain yung buhay mo in a way na magmumukhang hindi niya sinira. Mukhang ikaw yung nanira, pero siya yung nanira talaga. You get my point? Yung parang ayaw ka niya maging masaya. Okay, to the extent of ayaw ka niya maging mayaman, ayaw ka niya magkaroon ng love life, ayaw niya lahat yun. Bakit? Kasi wala siya nun. At kahit magkaroon siya nun, ayaw pa rin niya magkaroon ka. Bakit nga? Kasi nga, naiingit siya sa'yo. There's something within you na ayaw niya na magkaroon ka. It's either wala siya nun, or meron siya nun, or sadyang masama lang talaga ugali niya. I want to know, anong bagay yung kinakainis niya sa'yo, or kinaiingit niya sa'yo. Okay, shuffle ko lang itong cards natin. Pasensya na ganito ako mag-shuffle kasi hawak ko sa kabilang kamay ko yung aking mic. Okay? Gusto kong maging maayos ang reading natin. That's why I'm doing this. So, ito nga. Shuffle mo naman. Kung ano dito, yung your reading. Okay, you have 8 of Wands in reverse. Ayaw ka nga niya maging successful. Okay. So, kaya sinasabotage. Ayaw ka niya maging successful kasi alam niya sa sarili niya na someday you will be successful than her. Uy, babae siya. Than her. Okay, pwedeng babae gumagawa nito sa'yo. Ayaw niyang umangat ka sa kanya. Alam mo yung ugali ng tao na nung nagtangkas sa baba, tutulong sila sa'yo. Nung lumilevel up ka na, nung medyo nakakalampas ka na sa kanila, but you're not doing bad to them, ha? Kumbaga, lumilevel up ka lang talaga kasi may gulay. Your efforts is so to the highest level naman. So, you deserve that, no? But, again, dahil nga itong taong to, feeling niya hindi mo deserve lahat, like feeling mo dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa posisyon mo ngayon, ay ayaw ko yan mag-level up more than her expectations in life. So, ang gagawin niya, ay hindi pwede yan. Hindi siya pwede maging successful. Nauna ako sa kanya, mas matanda ako sa kanya. Dapat mas successful ako sa kanya. Dapat ahead ako sa kanya. Yan yung mga mindset ng mga makikita na tao. No? Well, sorry to say,
Sabi nga nung nabasa ko, no, sa isang social media app, na kasabay ng mga taong matatalinong tumatanda ay yung mga bobong tumatandang matatanda rin. So, tumatanda din ang mga bobo at mga tanga sa mundo. So, sorry for my word, pero akong galit, no? Kasi nakakagalit yung energy mo. Alam mo, wala kang ginagawang masama sa kanya, actually. Pag-feeling ng itong taong ko, nakakainis siya. Okay? I can feel your energy din, no? And I think, wala naman itong tao. So, let's proceed to our reading. Okay, nagdadala ako sa kwento ng buhay. Queen of Cups. Ay, sinisira niya talaga yung emotion mo. Okay, toxic talaga itong taong to. Toxic siya, toxic. That's the word, toxic siya. So, ano pa? Ace of Cups. Ay, napaka-toxic ng taong to. Alam mo, ang ganda ng opportunity mo sa buhay. If I were you, if I were in your case, better to leave. Umalis ka, iwanan mo siya. But kung wala kang choice talaga, kailangan mo siyang pakisamahan. Then, like in what we're doing right now, sa reading natin, meron akong background music. So, ang galing mo na lang. Instead na mag-deal ka sa mga ingay mo sa paligid mo na hindi magaganda, magsuot ka ng earphone mo, pakinggan mo yung mga mabubuting bagay sa mundo na nagkakaroon ka at magkakaroon ka pa lang. Yun ang mas pakinggan mo. Okay, just like my music. Kaya nga ako nag-music today kasi ang daming ingay sa paligid ko na hindi maganda. And I hope you heard it right. You need to deal your life with the beautiful things that you have already or you will have someday. No? Anong papansin kong taong to? Papansin siya actually. Nakaka-irita yung energy niya. Yung ayaw niyang patalo, ayaw niyang pasapaw. Eh di ikaw na, kumbaga, alam mo yung face na pwede mo sabihin sa kanya, eh di ikaw na magaling. The best ka, gano'n. Kairita siya, kumbaga. Oh, ay, 3 cards agad nakuha ko We have the 4 of Cups, the Knight of Pentacles, and the Hangman. Okay. Ito yung dapat mo daw gawin. Okay? Instead of dwelling in your relationship towards this person, instead of magmukmuk ka sa mga pinagagawa niya sa'yo, okay? Better in this situation, you need to, but this one is in reverse. Okay? The Hangman. So, meaning, you need to decide ng mabuti. Okay? Kasi dito kung ito, naka-upright to, the Hangman, parang you need to dwell things, no? Parang pag-isipan mo ng mabuti. And I think, nakapag-isip-isip ka na rin ng mabuti. Okay? I think, nakapag-isip-isip ka na rin ng mabuti. Ayun, that's the message. You need to pause. You need to pause. Biglang nag-pause yung music natin. Biglang nag-pause. That's the sign. You need to pause. Stop ka muna daw. Pahinga ka muna daw. Ano yung pahinga? Halimbawa kung work to, kung yung dati, bigay todo ka sa work mo, ngayon siguro medyo laylo lang. Chillax. Work smarter, not harder. Remember that, no? Work smarter, not harder. Kahit mga daming taong tumatahol sa paligid mo, sa likod mo, you need to work smarter, not harder. Okay? Because you already put the reputation na. So, chill ka lang. Huwag ka masyadong magpakapagod. Hayaan mo siya yung mapagod. And then eventually, siya din naman na mapapagod. Siya ang hihinto sa kakatahol. Okay? Tingnan natin kung ano magiging resulta nitong ginagawa niya sa akin. Okay, 7 of Wands. Tingnan mo, 7 of Wands and 7 of Swords. Alam mo, nakakatawa siya. Yung ginawan kanya ng hindi maganda, eventually, siya din, makakahanap din siya ng, bad things in life. Makaka-discover din siya ng hindi maganda at mapapaaway din siya. Kumbaga, magba-backfire yung nangyari sa kanya. Diba ito yung ginawa niya sa'yo? May nanakaw siyang bagay sa'yo at gusto kanyang isabotage. Ngayon, yung ginagawa niya sa'yo o ginawa niya sa'yo, babalik sa kanya. Ayan, no? Babalik sa kanya. Kumbaga, karma will lead on its way to her, no? So, kumaga magba-backfire talaga. Kung yung, let's say, tingnan mo to. Dito, meron pang dalawa. Dito, nakita mo, isa na lang yung hawak niya. Imagine this one.
Ito yung hawak niya. Siya lang yan. It represents her. At ito, nagiging against na sa kanya. So, nag-backfire yung ginawa niya. No? Ibig sabihin, yung mga taong nagtitiwala sa kanya noon, itong 6 na to, okay, ay nag-turn back against this person. Oh my God! Wala na siyang kakampi. Okay, clap back. Wow! Ito ka na. Ito ka na. You are in this chariot mode. Ito ka na. Ito ka na. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw magwawagi. Ikaw. Hindi siya. Matatalo siya. Okay? Ikaw yung magwawagi. Ikaw yung paniniwalaan. Ikaw yung mananalo sa laban na to. Ikaw. Ikaw. Talo ka. Talo siya. Talo ka dahil ito I'm talking to someone na gumawa nito sa iyong masama. Matatalo ka dahil naging masama ka sa mga tao sa paligid mo. Actually, hindi lang ikaw yung ginawa niya ng masama. Madami kayong ginawa niya ng hindi maganda. Pero, ito yung sinasabi nilang nakahanap siya ng katapat niya. Yes, at ikaw yung katapat niya. Nakahanap siya ng katapat niya na hindi niya pwedeng gawan ng masama tulad ng ginawa niya noon sa ibang tao. At ikaw yung katapat na yon. Ikaw yun. Ikaw na nakikinig ngayon. Okay. King of Swords. Ayan. King of Swords in reverse. Page of Swords. Okay. Kumbaga ano to, ang mangyayari nga dito, panibagong simula sa'yo. Panibagong simula. Kasi hindi na niya magagamit sa'yo yung mga ginamit niya sa'yo noon. Halimbawa kung sinisiraan ka niya sa work to, no? Kung dati naniniwala sila sa'yo, sa mga sinasabi nila patungkol sa'yo, kung naniniwala yung mga tao na ito, halimbawa yung boss mo naniniwala dito sa isang katrabaho mo, ngayon, hindi na sila maniniwala basta-basta. At ikaw ngayon, ay may bago ka na simula sa buhay mo. At I think, medyo marunong ka na rin sumagot ngayon, ha? So, that's a good thing. Pero hinay-hinay lang. Ayan, 4 of Pentacles. Okay, unti-unti mababawi mo na yung deserve mo. Bakit ko nasabing deserve mo? Kasi sa'yo naman talaga yun eh. Pero ninakaw niya. Ninakaw nila kung sino man mga kasama niya. Well, babalik na to sa'yo ulit. The Moon. Okay. Yung isang sikreto na pinapakatago-tago niya ay malalantad. Yes. Oo. Hindi na to sikreto sa'yo ngayon. Kasi nalaman mo na. Pwedeng Scorpio siya. Meron siyang Scorpio side. Okay. Alam mo, hindi ito parang napaka-personal din. Parang this reading is also okay. I don't want to mention names, pero I've known something. Okay? So, pwedeng Scorpio side, itong taong gumagawa nito sa'yo, nalipad ka sa Sagittarius, kasi may fire sign. So, pwedeng yung taong gumagawa nito sa'yo, ang birthday niya ay November. Tapos yung mga padulo na ng November, let's say November 22, 23, 24, 25, 26. Okay? Pwedeng ganun yung mga birthday niya. Napapunta na ng Sagi. Okay? Ay, may gulay, may gulay, may gulay, may gulay. I had a confirmation. Maaaring yun nga ang kanyang identity. Okay? Two-faced siya. Dalawang tao siya. At yung sikreto na yun na siya ay dalawang tao ay mabubulgar mo. Okay? At pwede din naman ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, pwedeng yung mga tao sa paligid mo matutuklasan mo nila. Woo! Grabe. 7 of Pentacles. Ayan. Yan yung mangyayari sa kanya ngayon. Yung pinaghirapan niya ay mawawala na lang ng bigla. Napansin mo ba? 777 na. 777. 7 of Swords. 7 of Wands. 7 of Pentacles. Nakita mo? 77. Maaaring nakikita mo yung angel number na 777. 777. Or pwede din naman, ang birthday niya ay may 7. Or, ano ba yung 7? July. Baka sa July, malalaman mo kung sumita to. Or baka sa July, makikita mo na yung deserve niyang mangyari sa buhay. Ang sama, pakinggan. Pero, well, deserve. Or pwede din naman mangyayari ito sa July.
basta may mangyayaring something sa July na it will make a big realization for you. Okay, July. Nakikita ko dito July, 777. Pag lumuwas ng 7 dito, it's a confirmation na sa July may mangyayari big realization na it will be good for you but bad for them. Magandang revelation na mangyayari sa buhay mo sa July, pero bad for them. Okay? Well, sasabihin ko na, well deserved for them because they deserve that, but may galit yung pagkasabi kung they deserve that kasi ang sama talaga nila, ang sama-sama ng ugali. 6 of Pentacles. Wow! Mukhang ikaw na ngayon. Pwedeng Libra ka na nakikinig ngayon at mukhang ikaw ngayon alam mo yung mga palabas sa pelikula o mga teleserye na yung kinakawawa noon, siya ngayon ang niluluhuran at hinihingan ng tulong. Ikaw na ngayon yun, no? Pero hindi ka tulad nila, alam mo kung sino yung mga taong dapat mong tulungan at alam mo rin kung sino yung dapat mong bigyan ng atensyon. Okay? 8 of Cups. Okay. You will, kasi may deception, di ba? May secret. So, mukhang i-let go mo to. Okay? Alam mo na silang i-deal. Good for you. Good for you. Okay? Ace of Wands. Ang dami natin in reverse that Ace of Wands. So, alam mo na, awa sa mga tao at the same time, naiinis ako sa kanila. Especially to that person. 9 of Pentacles. Ang daming pera masasayang. Ay, naku. Kung pera yung... Kung pera ang kinuha nila sa'yo, ninakaw nila sa'yo, okay? Ay, naku. Doble-doble ang mawawala sa kanila. I swear. 6 of Cups. Wow! Ayan na, 6 of Cups. 6 of Pentacles. Napansin mo ba? May 6 of Wands pa tayo. Alam ko may 6 of Wands tayo dito eh. Ang dami ng angel number. Wait lang. Alam ko may 6 of... this is 8. Ang dami ng yung mga synchronicity. Siguro, ikaw na nakikinig ngayon, ang daming synchronicity ka nakikita. It could be 7, it could be 6, it could be 8. Pero basta meron kang synchronicity. So, pag nakakita ka ng mga angel number na ganyan, try to search about it. Kung ano yung message na yun. At saka kung ano yung nangyayari sa mga oras na yun, that will be the message. Halimbawa, you are talking with this group of people na hindi mo feel yung energy nila. And then something na synchronized numbers na nakita mo sa paligid. Halimbawa, habang nakikinig ka sa kanila, habang nakipagkwentuhan ka, tapos nakita mo yung mga messages, nakita mo na very particular tayo sa number 7. 7-7 nakita mo bigla. It could be these are the people who are talking behind your back. Or pwedeng 7 sila. 7 sila. Pwede. Okay. So, ano pa bang message ang gusto sabihin sa atin? Judgment. In reverse. So, meaning, ito yung mga tao yan. Let's say, ito yung mga tao na to na gumagawa sa inyo hindi masama. Ay, nang hindi masama. Okay? Or nang masama. Okay? Pwedeng ibig sabihin ito, hindi. Hindi. So, ibig sabihin, at sa formation na, ito yung judgment, the answer is no. Hindi sila pakikinggan. Okay, yung side mo ang mananalo. Ikaw ang mananalo dito. Ikaw. Hindi sila. Okay. We have the Hierophant. Ayan nga, may judgment tayo. And the Knight of Swords. Ilalaban mo to. Yes, ilalaban mo to. Ikaw ang mananalo. Ikaw. Sa'yo makikinig. Okay? Sa'yo. Okay, medyo magulo, no? Kasi ano nangyayari sa life natin ngayon. Pero, asahan mo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw yung mananalo sa laban na to. Ikaw ang mananalo. Hindi sila. Okay, so, you know what? I need to make a pick a card reading regarding this one. Na, kung ano yung magiging after nito. After this, kumaga aftershock. Ano yung mangyayari after nitong lahat? Ano yung mga blessings na makukuha mo? I need to make a pick a card regarding this one. Okay? Para mas maging specific tayo sa bawat
taong nakikinig sa akin. So, for you na nakikinig ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, no? Ang dami may rehearsal sa cards natin, but this is not for your energy, but these are the energy of these people na gumagawa sa'yo ng masama. Okay? So, before we end this reading, I want to have a last message regarding for you. So, I will just make a message. Ano nga ba yung last message for you? Last message. Nine of Swords. This Nine of Swords is not a good thing. Pero dahil naka-in-reverse siya nung nakuha ko, ibig sabihin, you will no longer deal with this energy. So, ibig sabihin, you will have a peace of mind na sa'yo ang huling halakhak. Ikaw na nakikinig ngayon, you will eventually, after ng gulo na to, ikaw ang mananalo. You will have that peace of mind. Peace of mind. Peace be with you. Okay? Peace be with you. Thank you for listening, and we'll soon to have a new reading, and we'll hope, and I hope, we'll see you again. Bye!